Hindi lang sa kalusugan ng publiko kundi pati sa paglago ng ekonomiya may epekto ang init ng panahon at El Nino. Batayan sa isang pag-aaral. Saksi si EJ Gomez. Ang tindi ng sikat ng araw, walang sinasanto. Mapanegosyante o ordinaryong manggagawa. Gaya na lang ng mga rider na sina Albert at Melesio. Pag sobrang init po, nag-i-stop po kami ng biyahe. Then pagka wala na pong init, doon na po ulit kami bumabawi ng biyahe. Hindi po talaga kaya. Sumasakit po yung sa ulo. Tuloy-tuloy po yung biyahe ko eh. Kailangan ho eh. Wala po kasing tag dito, wala kaming kakainin ba ng mga pamilya ko. Pero hindi lang pamumuhay ng mga Pilipino ang apektado, kundi maging ang mismong ekonomiya ng bansa. Siyempre, kukunting economic activity. Siyempre, hindi muna sila lalabas. So, hindi sila gagastos sa pamasahe. Hindi sila mamimili muna. Hindi muna sila kakain sa labas. Or yung ibang, kung meron silang kausap sa labas na katransact nila. So, hindi muna matutuloy yung mga yun. Meron foregone na business, na sales, nakita. Yun ang ramdam sa ekonomiya pag pinagsama-sama mo yun. Sa unang pagkakataon, nagsagawa ng pag-aaral ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP kaugnay ng kaakibat at pangmatagalang epekto ng temperature shocks sa output growth at ekonomiya ng bansa. Gayon din sa inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Lumabas sa pag-aaral na sa kada pagtaas ng average temperature sa Pilipinas ng 1 degree Celsius ay siya namang pagbagal ng ekonomiya ng 0.37 percentage points. Na mas titindi pa raw sa 0.47 percentage points habang nararamdaman ang epekto ng El Nino. Ayon sa isang ekonomista, sektor ng agrikultura ang pangunahing naaapektuhan ng mainit na panahon. Kahit late last year, yun na meron nagparamdam na yung lack of rainfall tsaka yung relatively mainit na panahon na nagbawas sa produksyon ng agrikultura. Kasi agriculture is still around 9% of GDP. Kaya, yun ang tangible, no? Yung ani ng agrikultura. And agriculture employs close to 25% of total workers. At kung mababa ang produksyon, bababa rin ang supply na siya namang posibleng magdulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado o sa kabuuang inflation. Bukod sa agrikultura, matindi rin daw ang epekto ng tag-init sa services sector. Dapat may cooling system, efficient yung workplace sila, no? Gagastos silang mas mahal para sa cooling system, para komportable yung mga workers, mga employees, mga kliyente, mga customer. Ganyan ang ginawa ng negosyanteng si Mark sa kanilang furniture at upholstery shop. Bumibili kami ng yelo, tapos nagdagdag kami ng mga ventilation na previously yung fan namin dalawa lang kasi talagang since sobrang init, nagdagdag kami ng industrial fan. Kahit na tumas ng konti yung kuryente namin, ayos lang para sa mga workers. Para sa GMA Integrated News, ako si EJ Gomez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.